Hello mga kaloidi. Ayan, kakagaling ko lang po sa isang fellowship dito sa Salvation Army. At pumapatak na naman po ang snow. Kagabi pa to. Kaya medyo parang yung mga ilang cm ba to? 3 to 4 cm yung kapal ng snow. Ayan, at may nagbo-blower na po doon na snow sa tapat ng kanilang garage. Okay, pasok muna ako sa sasakyan. Habang tayo po ay magdadrive pabalik ng bahay, ay i-share ko po sa inyo kung paano po kami nakarating po dito sa Lloydminster, Saskatchewan, Canada. Sa madalit sabi ay ano po ang pathway na ginamit po namin. Sa Philippines po, bago po kami pumunta dito, ako po ay isa pong guro sa public school sa ating Department of Education. Nagtuturo po ako as teacher 2 sa Talavera Senior High School. Pero hindi po pagiging teacher ang naging pathway ko para kami po yung makapunta dito. Although sa isang vlog natin, siguro si-share ko yung teacher's pathway going to Canada. Eh, wala na pong pasikot-sikot pa. Ang pathway po na ginamit ko po dito ay religious pathway o religious visa. Sapagkat at the same time, ako po ay isa pong pastor po sa Philippines. So, by vocation, teacher sa secular, and at the same time, ako po ay pastor ng isang church. Pastor po ako ng isang evangelical church. At ako po ay mula nung nag-start pong pumasok sa pagiging pastor, nag-start ako as missionary. 20 years na po ako na naglilingkod sa Diyos, quote and quote, may time na yung nag-start ako as missionary and then naging pastor. Na-assign na po ako sa iba't ibang lugar po sa Philippines. Ang unang assignment ko po ay sa Samar, sa Visayas, sa Calbayog City. Halos 3 years po ako doon, and then nagpastor po ako. Ang next na pag nagpastoran ko po ay sa Baler, Aurora. Ayan. At taga doon po ang aking pong napangasawa. And then na-assign po ako sa Apari, Cagayan. So sa Apari, Cagayan, doon po ako nagpastor ng 4 na taon. That time, yun nga, may anak na kami noon. And then after po noon, na-transfer kami sa Nueva Ecija, dyan po sa Talavera. At dyan na po ako bali po na-employ sa pagiging guro. Una, nagturo muna ako sa university as assistant professor sa Wesleyan University, Philippines. And then nung nagkaroon po ng opportunity sa public school, ako po ay na-employ naman po doon. So while doing the ministry, so at the same time pastor po ako at ako po ay guro. So yun po, nagkaroon po ng opportunity kami sa Canada way back mga 2018 or 2019. Naghahanap po sila ng pastor sa amin pong denomination kasi meron kaming mga nabuong mga ministry, small groups na hanggang eventually sila po ay nag-grow and nakakailangan ng pastor dito po sa Canada. Actually, as of now, nasa 10 churches po ang meron yung denomination namin dito po sa Canada. Okay, pagka ang start po noon, nagtitipon-tipon muna sila as a small group, and then kapag
sa tingin nila ay kailangan na po nila ng pastor. Ayun. Tsaka po ngayon naghahanap po ng mga pwedeng mag-apply. So ano yung mga step? Una po ay mayroon po munang screening sa aming pong denomination. Kumbaga ino-open nila yung invitation sa lahat po ng interested, may desire. Sabihin na lang natin sa mas spiritual na terminology, merong calling o nakikita nila ang sarili nilang nililid sila ng Panginoon sa lugar na ito. Mahalaga po yun. Bakit po? Kasi po hindi po basta-basta ang pag-alis ng Pilipinas para manirahan po sa ibang bayan, sa ibang bansa. Dapat po ay malinaw sa iyo yung desisyon mo, malinaw sa family mo, sa asawa mo, nagkakasundo kayo. Kaya kailangan po ng matinding, sabihin na natin, confirmation on our part na nagde-desire o nagnanais na mag-apply papunta rito. Syempre may mga ano po yun, may mga qualifications po yun na kailangan hindi naman porket gusto mo ay pwede na. Kailangan mo ring ma-meet yung mga qualifications, yung mga basic qualifications. Sa awa ng Panginoon, yun naman po ay napasahan natin. So nandito po ako sa McDonald's, mag-order po muna ako ng coffee bago umuwi sa bahay. Nag-order po muna ako ng coffee. Parang nanunoy yung lalamunan ko sa lamig, So nung ako po yung nakapasa na po sa screening ng denomination po namin, kumbaga yung Foreign Mission Department, ay ito na. Magbabayad po muna ako. Ayun. Okay na. Medyo lang, natagalan ng konti. Ayun, so po nung nakapasa na po ako sa screening ng denomination po namin, na fulfill ko naman yung hinihingi po nilang requirements, qualifications, nag-proceed na po kami sa pag-a-apply po through IRCC. So ang unang-una po doon ay kailangan meron ka po tinatawag na job offer. So which is ang magbibigay po sa amin ng job offer ayun pong aming pong employer at yun po yung aming church. Okay? So ngayon na meron na kaming job offer, ang kailangan na po ay mag-proceed po sa application. At meron po kaming consultant na tumutulong po sa amin o nag-guide po sa amin. Napakahalaga po ng consultant. Bakit po? Kasi sila po ay expert na po doon sa process dahil paulit-ulit na po nila yung ginagawa. Especially doon sa organization na naka-tie up kami, dahil sila po talaga yung nag-aasikaso ng mga religious visa. Wag na po tayo manghinayang minsan kung talagang gusto nating mag-invest po sa pagpunta po rito sa Canada. Wag na sama na po natin sa preparation po yung pagbabayad po sa consultant para po males po yung hassle. Dahil sa totoo lang, kung mag-uulit-ulit ka ng application, eventually ay baka mas malaki pa po ang iyong magagastos. Pero hindi ko sinasabing hindi pwede yung DIY. Pwede rin po yun kung talagang kaya nyo i-research yung mga process po. Pero sa amin po ay lalo family of 5 kami, kung magkakamali kami sa application, so another application na naman po yun, diba po, di magkano rin po yung magagastos. Kagaya po ng application fee sa family of 5 ay almost $1,000 po yun. May bayad pa po yung consultant, kumbaga lang. So ina-advise ko po na kung talagang mag-aalanganin po ay kumuha na lamang po ng consultants, much better o kung sino man yung mas expert. And hindi po naging madali yung aming application dahil kasabihin ko po sa inyo, na-refuse po kami ng 2 beses. Na-refuse po kami ng 2 beses. Noong una na kami nag-apply,
After 30 days nung pagkapasa application, may dumating na notice. Ang sabi sa notice, kasi every 30 days po yung update ng IRCC eh. Sabi po sa notice, magpa-medical na daw po kami. So nung na-receive namin yung notice na magpa-medical, nandun na po ngayon yung parang excitement namin. Wow. Kasi sabi po nung mga ibang mga kakilala namin, kapag daw nagpa-medical na, sure na daw po yun. Kasi sinabi ka na magpa-medical na di ba? Ayun, gumastos na naman kami ng almost 55,000 sa aming 5. Meron lamang po mga designated clinic na recognize po noong IRCC na doon ka dapat magpa-medical. So punta kami, doon po kami sa may Makati, ano? Gising kami ng maaga, di na kami nagdala ng sasakyan. Talagang nagbus na lang po kami nung time po na yon. Kaming 5, so gising kami madaling araw. So punta po kami doon. At nung nakapagpa-medical kami, maya-maya meron na namang nag-notice doon sa clinic na yung anak ko, parang nakita yung panganay, nakitaan niya ata na something sa baga. So bumalik na naman kami after ng 1 linggo para po i-check po yun. Pero wala na pong bayad yun, parang confirmation lang. At yun, ang nangyari ay na-clear siya, wala naman. So ang next na step ng medical, after ng medical, ipo-forward na ng clinic yung results sa IRCC. So maghihintay na kayo ngayon doon kung approve kayo o refuse. At after po ng 1 buwan halos, dumating po yung result, yung notification from IRCC na kami po ay refuse. Meron pong 3 refusal point, pero hindi po yung medical ang reason ba't kami na-refuse. May ilang mga refusal points po doon. Pag nabasa nyo po yung mga refusal points, yun yung sinasabi kong kailangan talaga ng consultant kasi masyado siyang vague. Hindi specific kung bakit kayo na refuse. Sinasabi na halimbawa isa doon ay wala kami family ties, pero ibig sabihin ng walang family ties, di ba? 3 yun, nakalimutan ko na po yung dahilan. Syempre nalungkot kami kasi parang ina-expect na namin na parang matutuloy na kami. At isa pa doon nakakadagdag ng pressure. Medyo may mga nakakaalam na rin po na parang nag-a-apply kami. Kaya minsan medyo disadvantage po yung maraming yung nakakaalam na ng mga plano eh. Ngat hindi pa talaga sure talagang kumbaga sa kwan silent lang muna. Sabi naman nung amin pong mga leaders, ay try natin for the second time, baka may kumbaga kailangan lang iayos, ganere. So sa pangalawang pagkakataon, naghintay kami ng almost siguro mga 6 months uli bago po nag-apply. Ayun. Valid pa naman kasi yung medical namin nung time na yun, so hindi na kami kailangan magpa-medical. Hiningan na lang kami ng ilang mga documents, supporting documents, like yung mga sa payslip namin, kinonsolidate yun. Parang gustong i-prove lang na meron kami financial capability, something like that. May reason kami para bumalik pa sa Pilipinas, yung mga ganun ba. Di in-apply na po namin uli. Hintay, syempre yung pinakamahirap na naman doon yung naghihintay ka. Yun yung parang doon agony, yung sinasabi nga na agony of waiting. Sa madalit sabi po, nung lumabas po na naman yung yung result, refuse na naman. So for the second time na po yun, na-refuse na. Almost the same lang po yung yung reason ba't kami na-refuse. So naming lumalaro ang bagay sa isip namin na bakit. Samantalang marami na akong kasama na nagpunta doon. Nagpunta rito pala, sa Canada, na nakapasa naman. So anong requirements yung hindi namin na-meet na meron sila, parang ganun palaisipan kasi nga masyadong big. So ang dami ng tinatanong, parang wala ring clear na sagot. At ang hinala nung consultant,
ay maliit yung salary offer sa amin. Ayun, yun yung hinala niya. Kasi nga dahil expert sila doon, may mga similar experiences na rin kasi sila sa ganyan eh. Dahil yung iba namin mga kasamang mga workers, mga pastors and family na pumunta rito is family of 4, family of 3. Ano? Eh kami po kasi is family of 5. So baka ang problema talaga ay yung salary offer ay hindi nagmamatch doon po sa number of families na meron kami. So tinitingnan po talaga rin ng Canada yun na paano kayo mabubuhay, di ba? Okay, kasi kasama doon sa application ng permit ko as religious visa ang pathway. Kasama din naman yung open work permit para sa asawa mo na spousal permit na magwo-work siya. So kinukwenta lahat siguro nung ano yun ng IRCC. Kumbaga sa sarili ko na lang na interpretation. At noong time na yon, medyo yung asawa ko nagbago na rin yung isip. Kasi pag na-refuse ka ng 2 beses, marami ka nang iniisip dun eh. Una, yung iniisip mo baka hindi siya will ng God. Kasi parang, di ba, pinipigilan ka na wag kang pumunta. O kaya naman, talagang may kailangan lang ayusin doon sa mga requirements. Kumbaga ganun naman yung thinking eh. So nandun kami sa decision na magte-third application pa ba tayo? Hindi na. So ang naging decision po namin ay hindi na po kami tutuloy. So sinabi namin doon sa leader namin dito sa Canada na nag-aasikaso rin sa amin na yun, salamat na nag-try kayo na makarating kami, pero oh my, nakita nyo po yung nangyari. Bigla pong nagbukas yung nagbukas ng pintuan yung babae. Buti na lamang po ay nakita ko kaagad. Mabagal po yung takbo ko kasi. Kung mabilis-bilis yung takbo ko, medyo baka nahagip. Pero may room pa naman po kasi dito sa kabila, kaya nakaiwas po tayo. Okay, anyway, balik po tayo sa kwento. Praise the Lord at hindi ko nahagip yun. For the third time, talagang sabi namin ay tama na yung 2. So ako naman nun ay okay na rin sa akin kung hindi naman kami mapunta dito. At ako na may marami pa din naman, kumbaga nung time na yun, pinapangarap sa buhay sa Philippines. Gaya na ako'y nag-aaral pa noon ng PhD ko kasi gusto ko pang ma-promote, yung mga something like that sa vocation ko as a teacher. Then sa church naman na inahawakan ko, kumbaga okay naman kami doon. Meron namang fulfillment na nararanasan. Parang ganun na lang yung naging resolve ko na maaring hindi kalooban ng Diyos. Okay, so hanggang isang araw, meron tumawag po sa akin yung head po ng Foreign Mission Department namin na parang sinasabi niya na itry namin yung pangatlo. Yung asawa ko, parang nung sinabi ko yun, parang na talaga siya, parang ayaw na talaga niya. So syempre nahirapan din akong magdesisyon kung mag-a-apply pa kami for the third time. Kasi nga po nakadalawang refuse na kami. Parang ganun, parang enough na yon. Parang sa madalit sabi, parang na-convince po ako nung nandito na po ako sa parking area, Yan, makikita nyo, nag-snow pa din. Na-convince pa rin ako nung leader po namin na itry nyo for the third time. Kung hindi talaga, di wala na. Sabi, parang ganun, di okay na. So ako naman, parang nagdadalawang isip ko, sabi ko, Lord, na-refuse na kami ng 2 beses. So itutuloy ko pa ba? Parang nag-aagam ako naman. Parang basta hindi ko ma-explain kung ano yung nararamdaman ko nung time na yun, kung itutuloy ko pa ba o hindi. Hati na. Mas lamang na talaga yung ayaw. Ayokong maging mukhang parang tunog spiritual dito sa vlog na to, Pero yun talaga yung nangyari. Nag-pray ako at sabi ko, Lord, sige po, makikipag-deal ako sa inyo. Total, meron kayong ginamit naman na tao para kausapin ako. So kinukonsider ko yun na messenger din ni Lord, kumbaga, kasi
Nire-respeto kung ano yun na tao pagdating sa spiritual na bagay. So kinausap ko din yung asawa ko kasi medyo parang naiinis ni asawa ko sa akin parang pinagpipilitan ko daw. Pero pinagpipilitan ko daw obvious na nga na na-deny na kami na-refuse na kami ng dalawa. Sige, sabi ko, mahal, sige, for the last time, kasi mahirap naman na wag nating i-consider yung pakiusap. What if talagang yun ang gusto mangyari sa atin, Lord, tapos ayaw naman natin sumunod. So ayoko naman para makaramdam na habang buhay na na parang may opportunity pero hindi ko pa ginrab, parang ganon, o mayroong gustong pagawa si Lord na hindi ko naman ginrab. Yun, nag-agree kami na kami po ay mag-try for the third time. At ito po yung nangyari. Nagkaroon na naman kami po ng parang sabi na natin problema. Dahil nung inayos na po yung third application, paso na po yung aming medical, which is gagastos na naman kami ng another 55,000 para po makapagpa-medical uli. So yun na naman yung parang sabi na naman ng asawa ko, ay gagastos na naman tayo ng 55,000 sa walang kasiguruhan. Parang parang ano na lang, kinukonvince ko na lang siya, sige, try na lang natin para at least may closure na. So the word closure, yun yung gusto ko. At least for the third time na nag-attempt kami, wala na akong parang babalik-balikan na baggage pagdating ng araw na ba't di ko tinaray, ba't di namin sinubukan hanggat mayroong opportunity, sumuko kami kaagad, parang ganon. Sige, pigit mata, talagang gumastos na naman kami ng 55,000. At pagbalik na naman namin ng Nueva Ecija, may notice na naman. Yung bunso na naman ang kailangan, yung pangalawang anak ko na naman ang kailangan, yung lalaki. Kinakailangan na namang magkaroon ng tawag dito, re-check up, may nakita na naman daw. Balik na naman kami, gastos na naman. Ito na, yung moment of truth na. Naghintay kami almost 3 months sa result. Nung time na nasa conference kami ng mga pastor, nung time na yun. So yung pagpapamedical namin, hindi ako nagkakamali, December yun. Tapos na-forward na sa IRCC, lumabas yung result ay March. Sa conference kami, hindi ko makakalimutan yung alas 10 ng umaga. Lumabas ngayon yung result sa IRCC na kami pinagpapasa na po ng passport doon sa visa center para matatakan siya. Ang initial reaction ko ay parang medyo natakot ako kasi parang totoo na yata to. Totoo na nakapasa na kami. Tapos nagplano pa nga akong isikreto, ilihim, kasi actually walang makakaalam ng result niyon, kayo lang. Kasi kayo lang naman na may access doon sa portal, kayo lang may password nun bilang kayo may-ari nun. So habang nasa conference kami, may katabi akong pastor. Matatandaan niya to. Na tinanong ko sa kanya, sabi ko sa kanya, Pastor, kung sakaling may opportunity kang mag-Canada, tutuloy ka ba? Kung sakaling, halimbawa, pwede ka magpastor doon. Sabi niya sa akin, hindi. Ang hirap-hirap mabuhay sa malayong lugar. Tapos hindi mo naman alam ang nangyayari sa mundo, ganun. Tapos biglang nagcambio siya. Pero siguro kung talagang meron, tatry ko din. At least kung magpe-fail ako doon, pwede naman ako bumalik sa Pilipinas. At least natry ko yung Canada. Parang ganun yung sinabi niya sa akin. So nung una parang negative pa siya. Tapos nung pangalawa, sabi niya ay kung meron pala, tatry ko din. Kung magpe-fail naman ako, hindi pwede pa naman ako bumalik sa Pilipinas. At least natry ko yung Canada. So parang in a way nakatulong sa akin yon. Nasabihin ko na doon kasi conference time na namin yun ng mga pastors. Dapat nilang malaman yung result kasi may context kasi baka hindi nyo masyadong maintindihan. Every year kasi tinatawag kami ng assignment kung saan kami ma-assign na church. Parang ganon. Siyempre kaya nagsa-second thought ako noon. Okay naman na kami sa family, sa family namin meron kami ng personal goal, like sa mga anak namin, kung saan sila mag-aaral, saan sila magka-college. Tapos sobrang tagal na paghihintay namin, parang kinalimutan na namin yung parang formality na lang na iniintay ko na totally ma-refuse kami para may closure na. And then nga yung personal plan ko doon sa aking career sa
sa pagtuturo na ako po yung nagpi-PhD na. So balit meron po akong hindi pwedeng talikuran, yung tinatawag na calling. Sa mundo po namin ng mga naglilingkod sa Diyos, yung calling napakahalagang bagay po nun. Yung parang pag may pinagawa sa iyo si Lord tapos di mo ginawa, parang hindi ka rin masaya. So nandun ako sa pakiramdam na yun na kung isisekreto ko na kami ay nakapasa at magtutuloy na lang kami sa buhay namin, ay baka naman meron akong hindi ginagawa na pinapagawa sa akin ni Lord. Ayun, sinabi ko muna sa asawa ko, sabi ko, mahal, nag-message ako, nakapasa na tayo, visa na yung tatak na ng visa ang next step. Ano, tutuloy ba tayo? Sabi ko sa asawa ko, tutuloy ba tayo? Kasi sa pagdedesisyon po, mahalaga yung mag-asawa po ay buo. Para walang sisihan. Sabi niya sa akin ay hindi ko alam sasabihin ko, tapos may emoji po na umiiyak. Tapos yung sabi ko, kailangan na natin mag-decide kasi Friday na nun, Sunday na yung destinuhan. Kailangan nilang malaman na nakapasa tayo para may assign na bagong worker doon sa church na hinahawakan namin. Sa DepEd kasi wala namang problema doon, magre-resign ka lang. Ang mas malaking inaalala ko nun yung church na hinahawakan ko, kailangan may pumalit na magpastor doon. Tsaka doon sa position ko bilang district superintendent na nag-oversee ako ng 13 churches and missions. So ang reply sa akin ng asawa ko ay, kung ano ang decision mo, yun na rin ang decision ko. Sabi niya, kung ano ang decision mo, yun na rin ang decision ko. So dahil ako yung ama ng tahanan at yun naman ang biblical na principle, yung asawa ko ay binigay niya sa akin yung desisyon. Siguro nagpapasakop siya sa akin, naniniwala din naman siya na hindi ako magde-decide kung hindi ko yung pinag-isipan, pinag-pray. Sabi ko, sabihin natin na nakapasa tayo, at yun ang sundin natin. Ayun, sinabi ko na po sa mga leaders namin. Then syempre natuwa din po sila, dahil syempre kailangan din talaga nila ng worker po dito sa Canada. Parang ganon. So mixed emotions po yun yung nangyari po na yun. Masaya ka na parang hindi, pero syempre lamang yung masaya. Yung sinasabing parang ano lang, kasi yun na talaga yung realization na aalis ka ng Pilipinas, iiwan mo kung ano yung meron ka, na matagal mo din naman yung bago mo narating yun. Halimbawa yung pagiging guru ko, yun na may pinangarap ko din na at mahal ko din yung pagtuturo kasi. So iiwanan mo na lahat yun, yung family mo, magkakalayo na kayo. Alam niyo naman tayo mga Pilipino, di ba? So kung ako nakakaramdam nun, lalo na po yung asawa ko, kasi mas ano sila pagdating sa close family ties, mas ganun sila compared pa nga sa amin, ano. Pero dahil nga sabi ko nga po sa inyo, 20 years na akong pastor at naniniwala ako na yung mga pangyayaring yun ay leading ng Lord. Kapag hindi ko yung ginawa, baka may nami-miss ako sa buhay ko, at baka hindi ko rin maramdaman yung fulfillment sa buhay. Ayun na, nag-process na kami na ng visa, pagpapatatak. Nagkataon naman nun na bakit dala-dala ko yung dala-dala namin yung passport namin sa hindi pala. Ako lang pala ang nasa conference, tapos si Mahal nasa Nueva Ecija pa. So sinabi ko sa kanya na pumunta ka dito ng Sunday, dalhin mo na yung passport, kasama rin yung mga bata. Kasi yun pala yung nangyari nun. Tapos pagkatapos ng conference, Lunes, hindi kami bumalik ng Nueva Ecija. Nagpunta na po kami sa visa center at nagpatatak na po ng passport. Ayun. So overwhelming po, parang hindi pa namin hindi pa nagsisingkin na nakapasa kami. Ang kasunod po noon ay mga preparations na po para pumunta dito. Lalong-lalo na po yung pagbubuk po ng ticket. Okay, so siguro hanggang doon lang muna yung akin pong kwento patungkol sa journey namin papunta rito sa Canada. Siguro sa next vlog ay yung travel namin papunta rito hanggang makarating po kami rito po sa nirerentahan naming bahay. Yun po siguro yung i-share ko po. So
Kung kayo po ay nagpaplano pong pumunta dito sa Canada, ipag-pray po natin kung ano yung pathway. Sa amin, religious visa naging pathway po namin. Yung iba ay meron na talagang work na sa kanila po ay nag-aabang dito, nag-invite na, may mga employer na sila, mas madali na yon. At yung iba ay naghahanap pa ng ibang pathway. So kung kalooban po ng Diyos, ang ending po ng kumbaga ng gusto ko lang ipakita sa upload na to, kung para sa'yo, para sa'yo. Ano ho, kami po 2 beses na refuse, for the 3rd time kami po ay na-approve. No, ipag-pray po natin yung mga steps na gagawin po natin, at kung para talaga sa iyo, ibig kakalob sa iyo ito ng Panginoon. So, salamat po sa patuloy na pagtutok at pag-support po sa aming vlog. Sana po ay kayo po yung mag-subscribe or mag-follow, hit nyo po yung notification bell, at mag-comment din po kayo, pwede kayong magtanong, pwede kayong mag-suggest ng mga pwede namin gawing content. At ang vlog po na to ay para po ma-share namin yung aming mga experiences dito po sa lugar na ito ng Lloydminster, Saskatchewan, Canada, at maging updated din po kayo sa mga ilang kaganapan dito. So hanggang sa muli po, salamat sa panonood at suporta, pagpalain po tayong lahat ng Panginoon.